Let us place ourselves in the presence of God ngayong gabi. Lord, maraming salamat. Muli mo kaming tinipon. Ito po ay nagiging lifestyle na namin. Salamat, Panginoon, nakabuo kami ng lifestyle o habit to come and gather together, listening to your word. We pray na sa inyong pagbabalik, maabutan niyo po kami sa ganitong gawain. Nakatitiyak po kami, Panginoon, na kami ay mga tinawag po ninyo. Dahil ang iyong mga salita ay nag-uumapaw sa aming mga puso. Dalangin ko na sa habang ko mga ngaral sa gabing ito, ang seed of God, Panginoon, ay mag-uumapaw at lalong lumago sa buhay ng bawat isa. At ito ang mag-eliminate sa lahat ng gawa ng kalaban, sa seed of the enemy, upang kami po ay regular po ninyong bibisitahin, Panginoon. As we discuss your grace tonight, Panginoon, we pray na kayo po magbigay sa amin ng kalakasan, kaunawaan, at patawad po sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan ng kalikuan, maging sa isip, sa salita, maging sa gawa. Ibig namin magkaroon ng malinis at matiwasay, malinis na puso, Panginoon, upang sa gabing ito, malayang-malayang maihasik, mamunga ang iyong mga salita sa aming buhay. This is what we need, Lord God, na mapuno, masaturate, mapuno ang aming mga puso at kaisipan ng iyong mga salita upang regular po kayo bibigyan sa amin, dala-dala ang mga pagpapalang aming na inaasam matagal na. Salamat po. We give you praise and we give you honor. This we pray in Jesus' name. Holy Spirit, take over from the beginning till the end of this message, Panginoon. Thank you in Jesus' name. Amen. Amen. That is God's grace for the church. God's grace for the church. Di ka muna kasama ngayon, si Grace lang muna. Okay? Si Mercy, ibalay muna. Okay, so, very important po. Basahin natin muna yung Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, verse 7. Efeso sa Tagalog. Efeso 3. Dali, basahin ko sa Tagalog. Mga taga-Efeso, Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 8 ay hanggang 10. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkulin kong ito ibinigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Gayunman, minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang natatanging karapatan na ito, ang mangaral ng magandang balita sa mga hintil tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. Verse 9, at magpaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Verse 10, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng iglesia ay may pakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan sa sangkatauhan na walang hanggang, sa sangkalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahayag sa iba't ibang paraan. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Una, gusto kong simulan nito, very important, na ang plano ng Diyos pala dito sa lupa ay ma-extend ang kanyang kingdom. Amen. Okay? Ibig sabihin, ang i-implement ng agenda ng Panginoon dito sa mundo, walang iba kundi ang church. Amen. Ba? So therefore, talagang lalaki ang ambassadors for Christ. Amen. Amen? Kasi extend the Lord. Ngayon, pag ikaw ay nangangaral talaga, pinipreach mo talaga yung ayon sa salita ng Panginoon, mararamdaman niya ng mga tao sa kanilang puso, mararamdaman sa kanilang espiritu, mag-i-extend yan, mag-i-extend. Ngayon, napaka-importante kasi habang ini-extend natin ang gawain ng Panginoon, mayroon namang hadlang kalaban. Okay? Hindi yan titigil. Kahit alam niyan talo na siya, iisa pa rin yan. Baka makachamba. Okay? So, pag isa sa katabi mo, ang gawa ng diablo, chamba na lang. Sabi mo sa kanya, huwag kang pachamba. Okay? Kasi matalas. Si Manny Pacquiao, nachambahan lang talaga ni yun eh. Wasak na yung ilong ni Marquez eh. 1 second bago mag-bell, tinamaan siya, tulog. Maraming Kristiyano ganun ang mangyayari. Pag hindi maingat, maisahan, tulog ka talaga. Okay? So, ingat. Ngayon, kailangan maalala nyo to, importante to, please tingin po sa lahat pakinggan nyo ang buti. Mayroon tayong prophetic word. Pag sabihin prophetic word, word of destiny. Amen. Siguro dito nyo lang naririnig sa church of palagi itong sinasabing destiny.
Amen. Okay, before hindi niyo naririnig itong mga salitang ito eh. Destiny. Ano ba yung destiny? Bibira niyo marinig. Yung prophetic word natin as ambassadors for Christ, ganito po ang prophetic word. We will represent Christ wherever we go. Amen. Therefore, yung isang tao na walang pag-asa, pag nakita tayo na may daladalang magandang balita ni Kristo, masasabi niya may pag-asa pala. Amen. Pwede sabihin ng tao, walang-wala na siya, pero pag nakita niya ang isang tao na nagtataglay ng destiny ng Panginoon, ano mangyari? Masasabi niya, sir, meron pa palang pag-asa, meron pa palang mangyayari sa buhay ko. Because most of the time, marami tayong sasabi, wala na mangyayari, hanggang dito na lang siguro ako. No. Yes. We will show people, at gusto natin sabihin, may pagbabago pag nasa Panginoon ka. Amen. Okay? So balik sa prophetic word. Pagka mayroon ng hindrances ng kalaban, balik sa prophetic word. Kasi ang prophetic word, yun pinakakumpas mo sa buhay mo. A word of destiny. Tayong lahat na nakay Kristo ay mayroong napakagandang kinabukasan. Amen. Tayong nakay Kristo ay mayroong napakagandang patutunguhan. Amen. Yun ang babalikan mo. Why? Who lives in you? Christ. Amen. Who is Amen. Christ? The hope of glory. Amen. Okay, so mayroong glory na naghihintay sa iyo. Pagkasabi sa katabi mo, may magandang glory na naghihintay sa iyo. Okay, so balik sa prophetic word. Every time the enemy attacks you, back to the prophetic word. Amen. Okay? So now, we must receive continuous prophetic word. Input and hold on to it that you will be able to break through when the battle gets tough. Importante, yung every word na na-receive ninyo sa pangangaral, kailangan ilagay nyo talaga sa puso. Amen. Okay, I am building a sermon about giving flesh to the word. The word became flesh. So malapit ko na siya matapos. Baka this month may preach ko sa inyo yun, ano? So every time na meron kayo narinig, katulad nung Sunday, the seed of the devil and the seed of God. Amen. If you have the seed of the devil will keep on visiting you. Why? Ang seed, pag lumaki, nagiging puno. At pag nagiging puno, namumunga. At sa loob ng bunga, maraming seed uli. So sino magka-harvest ng pananim niya? Sino nagtanim? Diablo. So Diablo magka-harvest. Parang bisita ng demonyo sa'yo. But if the seed of God, yung word of God, ang tinanim mo sa isip mo, I will not leave you nor forsake you. Come unto me and I will give you rest. Amen. Yan ang tanim mo palagi sa isip mo, ang bibisita sa'yo, Diyos. Amen. Ay, napakaganda niyan. So, go back to the prophetic word. Kailangan ma-fulfill ang prophetic word ng Panginoon, yung purpose niya, at ito'y magbibuild ng faith muscles natin and fulfill the mandate of God given to us. So, you have to feed the prophetic word you receive through obedience and stay committed to it until it fulfill its purpose in your life. Yung prophetic destiny ng Ambassadors for Christ, kailangan ilagay nyo palagi sa isip nyo. Amen. Amen. Okay? Saan tayo pupunta? We will preach the word of God not just in the Philippines but to all the nations. Yun naman ang turo sa atin, di ba? Go ye into the whole world. Lakasan natin. Ayaw ko talaga yung mga kinakapos kakakain nila. Nakita ko yun. Go ye into the whole world. Hindi sinasabing hanggang bigutan lang. Hanggang Bibre. Saan? Amen. Buong mundo. And you shall become a witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the whole world. Ilagay niyo na sa utak niya. Isang araw, bibiyay tayo sa ibang bansa. Yes. Kasi ang sabi, whole world eh. Amen. Ngayon, pag wala kang ganong klase prophetic word, hindi mo na-receive yan, ano mangyayari? Bibres lang talaga ako. Wag naman. Okay? Kaya nga, lumalabas-labas na tayo. Okay? So, listen carefully to this. Extending the kingdom of God through the church. The prophetic word you receive must be your guide. Amen. Anong guide mo? Hindi ka limited. That's right. Pagkasabi sa katabi mo, hawakan mo kanyang kamay, hindi ka limited. Hindi ka limited. Okay? You can break through Breakthrough. all limitations. That's right. Break through all impossibilities. All your possibilities. Tayo, di ba? Amen. Di ba naman masunod eh? A new day. Okay, meron palaging new day sa buhay natin. Amen. Hindi palagi gabi. Yes. Amen. Minsan may dilim, minsan may gabi. Amen. Pero laging tandaan, sisikat ang panibagong umaga. Yes. Kung gabi ngayon sa buhay mo, may bagong umaga dumating. Wala pa nakitang gabi na 24 hours. That's right. Ang gabi 12 hours lang. Amen. So ibig sabihin, don't look for the dark. Look for the brighter tomorrow. Amen. Nakuha natin? Amen. So may pag-asa. Okay? Pwede magbago lahat. Now, take note how to finish the word. Makita natin sa binasa natin kanina sa Ephesians 3:7-10. Hearing what God is saying. Very important na pinapakinggan natin kung ano sinasabi ng Diyos. Amen. Okay, number 2.
doing what God wants us to do will bring us into God's move. Kailangan yung pinapagawa lang ni Lord ang gagawin natin. Amen. Kasi marami ho ngayon, maraming ginagawa. Okay, hindi naman sa pagkaano, maraming ginagawang activities. Ang tanong, yung activities ba na yun, pinapagawa ba ng Diyos? O katulad yung mga Valentine's Fellowship na yan. Nakita niyo ba na mayroon tayong mga nakabiti na puso sa bahay? Walang-wala. Wala, di ba? Sinabi ko ba lahat magpula? Wala rin. But look at the message God had given us. Yes. It totally changed the life of a person. Nakita Amen. natin? Amen. Wala tayong Valentine, hindi tayo nakapula lahat. Pero, pag titingnan mo, minsan na binigay natin, eh talaga naman pinag-aagawan nila. Why? It is very important. Wala na yung mga ritual-ritual. Yung word ng Panginoon sinasabi ng Diyos, yun ang sundin natin. Amen. Okay? Following into the move of God causes us to receive His grace that will cause us to finish our assignment. Tingin sa akin. Pag may panapagawa ang Diyos sa church niya, magbibigay siya ng grasya para Amen. matapos ito. Amen. Pagkitaas ang kanang kamay, pagkatabik yung kanan, pagkasabi mo sa Kanya, napupuno ka ng grasya. Para matapos mo, at mapagtagumpayan ang suliranin mo. Tapos ang kaliwa, pagkasabi mo sa Kanya, ganun din sa'yo. Okay? Nakita natin? If God called you for a job or for a work, He will provide grace. Amen. Si Pastor, kaya nakatayo hanggang ngayon, di tayo nagmamagaling at wala naman talaga akong alam. Nakatayo lang ako dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. Hanggang ikaw ngayon, buhay ka hanggang ngayon dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. Bakit ka binuhay ng Diyos hanggang ngayon? Kasi meron siya papagawa sa iyo. At huwag yung isipin, hindi mo makakaya. Bakit? May grasya siyang ibibigay para matapos mo yon. Amen. Okay, kaya huwag yung isipin. Huwag kayong papagapi sa inyong kinakaharap. Now, how to receive God's grace? At siguro man ang tanong, how to receive God's grace? Number one, God must work within us through His Word and Spirit. Kailangan ng Diyos magtrabaho sa ating puso o sa buhay natin sa pamamagitan ng Kanyang salita at ng Kanyang Espiritu. Kaya very important itong gathering natin palagi. Amen. Even though na meron akong minimentor na ibang mga churches, mga ibang mga tao, sinisigurado ko sa church natin 3 beses talaga tayo nag-meet. 4, pang-4 yung Sunday. So loaded na loaded tayo. So anong una? God must work within us. Importante, hindi ka pwedeng mag-ministry sa labas kung hindi mo na gumagalaw at kumikilos ang Diyos sa loob ng buhay mo. Amen. Amen. Paano siya kikilos? Sa pamamagitan ng Kanyang salita. That's right. Sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Kaya pag mayroong conviction sa inyo ng Holy Spirit, pakinggan na God. Amen. Huwag na magkipag-argue. Sa Lord ba ito? Pag sinabi ng Holy Spirit, hindi yan. Masama yan. Gawin na agad. Hindi yung, ay, masama ba? Parang hindi naman yata. Parang, di ba? Nanangatwiran ka pa, tapos ka dyan. Pangalawa, God's working within produces the gift of God's grace upon us. Importante yung pagkilos ng Diyos sa buhay natin ay nagpo-produce ng alin? Ng gift of God's grace upon us. The more na sumusunod ka sa Panginoon, the more na hinayaan mo siyang kumilos sa loob ng buhay mo, ano mangyayari? God's grace within produces the gift of God's grace upon us. Ano ibig sabihin? Mag-i-increase yung grace. The more na mag-i-increase ng grace, the more na mas marami kang nagagawa. Amen. Okay? Number 3, God's grace will make us able minister. God's grace will make us able minister. Magtataka ho kayo. Kahit hindi ka naman nag-aaral ng Bible School, kaya mo mag-preach. That's right. Nandiyan ba kayo? Amen. Kahit hindi mo kayang isang bagay, magagawa mo. Bakit? Kasi nagbibigay ang Diyos ng grasya sa iyo. Ano ba ang grasya? It will enable you to do the impossible. Amen. What is impossible, you can do it. It will become possible. Why? Because the grace of God is in you. Number 4, God's grace operates beyond our abilities so that we can do extraordinary things. God's grace operates beyond our abilities so that we can do extraordinary things. Sa paggawa ng gawain ng Panginoon, lalo na sa pagpapatuloy, sa paglilingkod sa Panginoon, yung pagsunod kay Jesus Christ, hindi mo makakaya kung sarili mo lang. Amen. Ulitin ko, yung pagsunod mo sa Panginoon sa Kristo bilang Kristiyano, hindi mo magagawa yan kung sa sarili mo lang. Amen. You need the grace of God Amen. in order for you to do extraordinary things. Bakit may mga gumaling? Nilay hands lang naman. At gumaling, it's the grace of God. Amen. Amen. Jesus is full of grace. Amen. And Jesus, because he was full of grace, He dispensed grace to people. What happened? People being delivered. People being healed. Why?
Because Jesus has full of grace. Amen. Nung sinabi nga nila sa Elizabeth, grabe itong nasa tiyan mo, full of grace. Okay? So, ano ibig sabihin? If you are full of grace, you have the grace of God, you can do extraordinary things. Amen. Okay? So, God qualified those whom He has called. Pag tinawag ka ng Diyos sa isang gawain, siya magka-qualify sa'yo. Amen. Ang tao, marami siya mga tanong. Tapos ba yan? Yan ba ay graduate ng theology? Yan ba ay nag-aaral ba yan ng Bible school? Yan ba? Ang daming tanong. Kaya Lord, pag tumawag ka ng tinawag niya, mangingisda. Amen. Ordinaryong tao lang. Bakit hindi tinawag ng Lord yung mga lawyers? Bakit hindi mga senators, mga governors? Kasi pag si governor at si senator ang tatawagin at pag mayroong nagawang matindi at mayroong na-accomplish, saan yung nag-credit? Sarili. Kaya tawag ng Lord yung mga magnanakaw. Ano tinawag niya? Yung mga mangingisda na no read, no write. Pero pag nag-preach with power, Amen. what empowers them? The grace of God. Amen. Nakuha? Amen. So you can do extraordinary things. Huwag na kayo magano. Lahat ng ambassadors for Christ magsabi ng Amen. Amen. Ambassadors for Christ magsabi ng Amen. Amen. You don't need to do things on your own. Just desire for the grace of God. Yes. You can stand before people. You can preach the word of God because the Lord will provide grace for you. Amen. Pag pinatayo kay Sarah, huwag naman mo kayong mag-isip, kailangan maganda sabihin ko, kailangan maganda. Hindi, kailangan maganda sasabihin ni Lord. Yes. Mouthpiece ka lang, tao ka lang, kumbaga microphone ka lang. Amen. Amen. Kaya nahihirapan kayo, pag pinapatayo kayo, hirap na hirap kayo, talagang ina-analyze yung sinusukat-sukat nyo pa kung sabihin, paano sabihin, hirapan tuloy. When I stand before people, I just say, Lord, shower your grace upon me, tuloy-tuloy lang. Amen. Nandiyan kayo? Amen. Pag sabi mo sa katabi mo, kayang-kaya mo pa lang. Sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos. Okay? To be spiritually minded is good, but we need also to uplift the physical stature of ourselves. Amen. Okay? It's very important. Spiritual breeding end result is established high physical stature. Tingin sa akin. Natatakot ako pag masyado na mataas spiritually. Tingin sa akin. Ang pag-angat mo spiritually by the grace of God will result to an increase of your spiritual stature. That's right. Ba? Kaya po, maraming iba, mataas ang spiritual. Pero mahina naman sa physical. Nandiyan pa kayo? Amen. Kailangan pag malakas spiritually, matalino din. That's right. Kailangan mabilis kumilos. Amen. Kailangan pagtitingnan pa lang stature mo, pagka nakita ka pa lang, wow. Tingin pa lang, tindig mo pa lang, makikita na nila. Amen. Amen. Marami ako napapansin niya, mataas ang spiritual, pero ang hina sa physical. Pag spiritual, ang galing-galing, pero pag pinag-usapan na yung mga current events, wala nang alam. Dapat magaling ka rin sa current events. Alam mo rin ang showbiz, paminsan-minsan. Kailangan mo ito. Reality. Nagkakaroon tayo? Kasi, ang mga kausap mo, hindi naman sila puro spiritual. Kaya pag sinasabi ano nangyayari ngayon sa Ukraine, naglalaban ang Ukraine, tsaka Russia, o di alam mo, hindi na naglalaban ba? Bakit? Puro Bible kasi binabasa ko eh. Andiyan pa kayo? Amen. Itaas mo ang inyong stature, kasi dapat, pag ikaw mataas sa spiritual, dapat sumasabay stature mo. Amen. Nandiyan pa kayo? Amen. Okay? Mag-English din pag may time. Basa ng Bible, English. Bakit? Itaas mo yung stature mo. Hindi yung magaling ka lang sa church. Pagka nakaharap mo na yung mga magagaling, nag-English, tatamimi ka na. What can you say? Yes. Yes. Anong yes? What can you say nga? Yes, sagot mo. Nandiyan pa kayo? Amen. Itaas mo yung stature mo. Look, aim for promotion. Amen. Amen. Tingin sa akin. Di ba pala ko sinasabi sa inyo, God's favor? Amen. Yes. Ang God's favor, hindi yan gagalaw at hindi ka mag-step by faith. Amen. Pag sinasabi mong, Lord, mayroong bakanting posisyon, I want to be promoted. Ang sabihin ng Lord, take a step of faith. And then, the moment mag-step of faith ka, 5 kayo nag-apply, because you have the favor of God, ikaw mapipili. Amen. Doon gagalaw ang favor once na mag-step ka sa faith. Yes. Pero kung puro ka spiritual, nagpa-fasting ka na lahat, natapos na ang posting ng job, nandun ka pa rin sa fasting mo. Lord, gusto ko ma-promote. Anak,
may nakuha na. Tumigil ka na dyan. Baka mahilo ka. Amen. Nagkakalawa ba tayo? Amen. Ang favor gagalaw pag hahakbang ka. Amen. Ulitin ko. Gusto mo ng trabaho. Di ka naman gumalaw. Naroon ka lang. Nakaluhod ka maghapon. Hallelujah. Maganda yun, lumuhod eh. Yung problema, may binakante na si Lord na trabaho para sa'yo na yun. Nakaluhod ka pa rin. Oh, hallelujah. Eh hanggang alas 12 lang yun, nakaluhod ka ng alas 4. So pag tayo mo, Wala na. Sign off na. ano na mangyari? May nakuha na, nga ka na naman. Nagets? Amen. Why? Super spiritual. Kaya natatakot ako eh. Pag magkaroon tayong malaking church, iniiwasan ko ilagay yung mga super spiritual sa CR eh. Baka mag-isip, magpa-fasting muna eh. Mag-ayos na ng upuan, tika muna, pag-pray ko muna, magpa-fasting muna, pastor. Mag-ayos na ng upuan, fasting pa! Nandiyan pa kayo? Amen. Mga kapatid, pag kayo ay spiritual, dapat stature mo tataas din. Amen. Amen. Okay? O si Albert, tumaas na stature niya. PIC na siya. Kailangan, sasabay din ng spiritual. Yes. Minsan, merong iba sa atin, pinromote mo na ng Panginoon, habol spiritual dapat. At nangitandaan, mas mataas dapat ng spiritual kaysa physical. Amen. Nakuha? Pero hindi pwedeng ang spiritual napakataas, ang physical nandun sa lupa. Nako, napakahirap yan. Mahirap paniwalaan yung walang stature. Mm. Okay ba? Amen. How can you do that? By the grace of God. Amen. Amen. Yung mga naghanap ng work, I challenge you. In the name of Jesus, I declare, makahanap kayo, mag-pray kayo ngayong gabi, and then, go, search, seek tomorrow. God's favor will be with you. Amen. Kung doon gagalaw ang favor, pag magsimula ka na rin humakbang. Pero kung hindi ka hakbang, ang favor, nakabinbin rin lang. Amen. Kaya pa? Amen. Ayan yun na yan. So, paano nag-work ang grace within us? How grace works when we obey? You can also operate, dito tingnan nyo mabuti, you can also operate by your own strength, but it is limited and will surely fall anytime. Amen. Pwede ka magpatuloy, pwede mong gawin gusto mong gawin, kahit sa church pwede mong gawin, pero may hangganan yan. That's right. Amen. Pwedeng malakas ka ngayon, excited ka ngayon, laging ang tandaan, tingin sa akin, hindi sa lahat ng sandali excited ka. That's right. May mga low moments. Amen. Sabi sa Amen. katabi mo, may low moments. Low Reality yan. God. Huwag mo sabihin sa akin, masaya ka sa lahat ng sandali. Hindi, di ba? Hindi. Kung tanungin ko, sige, tanungin mo yung katabi mo, ano mas lamang masaya? Anong helpful? O, yung ibang masaya, yung ibang malungkot ang mas lamang lungkot. Ewan ko, ba't ganun? Pero ang point dito, mayroong low moments. You have to be prepared. Di ba? Pag dumating ang low moments, anong ginagawa mo? Wala rin. Naglungkot-lungkutan ka, nandun ka sa table. Yung iba, doon sa maprobinsya ka, nandun ka sa bintana. Saan malaglag yung tukod na humampas sa mukha. Di ba? Amen. As if naman, pag naglungkot-lungkutan kami, nangyayari. Saan na lumipad yung 1,000 papunta sa'yo kung naglungkot-lungkot, samahan kita. Amen. Gets? Wala naman nangyayari. So what will happen? If you will operate on your own, ano mangyayari? Matatapos ka. Okay, mabilis ka matapos. Okay? When we learn to operate by grace, in grace, we will enter into God's rest. Ito ang gusto ko mangyari. Surely, pag tayo naglilingkod sa Panginoon, make sure nag-ooperate ka, lumalakad ka, gumagawa ka ayon sa biyaya ng Diyos. Bakit? Pag ikaw gumagawa ayon sa biyaya ng Diyos, kahit kaano kahirap ang dinaranas mo, mayroon kang kapahingahan sa Panginoon. Amen. Pag sabi mo sa katabi mo, rest in peace. Oh, hindi na yung patay ha. Alam nyo na yan. Tinuro ko na sa inyo yan. So, you will be like, pag ikaw nabubuhay sa grasya, Beni, ano mangyayari? Para kang isda na lumalangoy doon sa dagat. Amen. Amen. Tama? Pag nabubuhay ka sa grace, naroon ka sa inhabitant mo. Anong inhabitant ng ano? Ng isda? Dagat. Kami ni Cora, minsan pumunta kami sa sa palengke, pag inahon yung tilapia, inilagay doon sa bintahan, nagkisi-kisi. Gumagalaw ng tilapia. Bakit? Hindi yun ang inhabitant niya. Sino? Tanong mo na, katabi mo, sabi mo sa kanya, mukha ka ba tilapia? Okay? Kasi marami yung ngayon mukhang tilapia eh. Nakita mo ang tilapia, ilagay mo doon sa semento,
Diba yung lagayan? Hala, ganun siya. Bakit? Bago siya kinuha doon sa ilalim, may tubig doon sa ilalim, di ba? Komportable siya, pag ganun pa siya, oh. Parang Jezebel ang dating niya, di ba? Nung inahon siya sa net nilagay, natalon siya ng talon. Bakit? Kasi hindi niya dating sa akin. Pag ikaw nabuhay ka, wala sa grasya ng Panginoon, para kang tilapia na pambenta. Pero pag nasa grasya ka ng Diyos, para kang isda na lumalangoy na napakalaya. Amen. Doon sa karagatan. Amen. Magtanong ulit sa katabi mo, ikaw ba'y tilapia? Okay? Kasi marami yung ganun eh. Sister Juliet, marami ganun parang tilapia. At alam mo na mangyayari sa tilapia, pag itinuro ka na ng bibili, siya, patay! Damputin kagad yun ni Piolo. Yung aming solid, si Piolo eh. Tama? Sa tilapia. Okay? Ito pa mangyari, kakaliskisan ka pa. At ano mangyari? Sir, ano, hati? Hati? Gets mo? Okay? Nakita naman lang yung tabi mo. Ikaw ba'y tilapia? Kung tilapia ka, nanganganib ka! Okay? Ba? Maraming tao ganyan. Because they don't live according to the grace of God. Ngayong gabi po, mabiyaya talaga ang Diyos sa atin. Binigyan tayo ng karunungan. Ang grasya ng Diyos ay nasa atin na. Sino siya? Jesus Christ. Therefore, maraming grasya nandyan sa iyo. Ang tanong, nabuhay ka ba ayon sa Kanya? Kung hindi, tilapia ang labas mo. Amen. Okay? So when we obey, God must work within us by His power and His Spirit before becoming His servant. Sabi ni Paul, I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. If God will not shower His grace in our lives, He will not work in us. That's right. Pag hindi ng Diyos ibigay o ibuhos sa atin ang Kanyang biyaya, hindi siya makakilos sa ating buhay. Bakit? May sarili kang gusto eh. Tama? May sarili kang gusto. At yung gusto mo at gusto ng Diyos maglalaban. Pero pag nabubuhay ka sa Kanyang biyaya, para kang isda, sumusunod ka lang sa gusto ng Panginoon. Amen. Pangalawa, if we allow God to work in us, He will give us His grace. Pag hayaan mo ang Diyos kumilos sa iyo, ibibigay niyang biyaya na sa iyo. God will work first in a man before giving him a ministry. Yes. Klaro ba? Amen. God will work first in the man before He will give him a ministry. That's right. Kaya hindi mo madali, maglingkod kayo sa church, diretso maglingkod kayo sa Diyos, hindi madali. Tatrabahuin ka muna ng Diyos sa loob bago ka maglingkod. Most of the time, ang ginagawa ng mga traditional churches ay ganito. Wala kang gawain? Sige, yung ka sa, ikaw ay sa worship team. Ikaw medyo magaling ang tayo mo, medyo pwede ka mag-message ka. Ikaw, para lang nag-deploy ng mga dispatcher eh. Ikaw, dun. Ikaw, dun. Okay? Pagdating doon, anong gagawin mo? Alala ko si Dolphy, ang late na si Dolphy. Ang dami nagpo-joke kay Dolphy na tumakbo pagka senador. Sabi ni Dolphy, walang problema yung tumakbo eh. Alam mo kung anong problema ko? Pag nanalo ko, di ko alam gagawin ko. Salamat sa Diyos, anis siya. Hindi ka tulad ng iba, tuloy-tuloy talaga eh. Nagkakaroon tayo? Kasi nga hindi mo magagawa ang gawain ng Diyos kung wala kang grasya. Amen. In my 20 plus years as believers, marami na akong nakikita. Magaling lang sa simula. Kasi siyempre may idea yan, meron niyang talino. Pero ang talino nauubos eh. Amen. Ang grasya nagpapatuloy. Kahit alam niyo, tingin kasi natin, kahit napagod ka na, kahit hinang-hina ka na, dahil may grasya nagagawa mo pa rin. Amen. Pero pag wala, aayaw ka na. Amen. Gets? Amen. So mga kapatid, before ka bibigyan ng Lord ng ministry, magtatrabaho muna siya sa'yo. Gagawin niya muna, babaguhin ka muna. Okay, now, sabi rito sa verse 12, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you that to will and to act in order to fulfill His good purpose. Dalawa ang trabaho ng Diyos sa buhay natin. Mapalad kayo dito kayo. Dalawa. Number one, He will work out or in our lives to fulfill or to will and to act.
Number 1, pag sinabing work out, kasi may nagkakamali ba rito work out for your salvation with trembling and fear. Ibig sabihin niya, Pastor, akala ba by grace tayo na save? Bakit magtrabaho ngayon? Tingin sa akin. Bago, nung tayo sinave ng Lord, nung tayo sumampalataya, save na tayo. Amen. Tingin. Nung tayo ay sumampalataya kay Lord, save na tayo. Amen. Pero pag sinasabing workout, ano ibig sabihin? Kasi pagka-save mo, kung gusto mo dumiretso sa langit, matodas ka na kaagad. Amen. Sino ngayong gabi gusto nang pumunta sa langit? Subon-bon lang. Sino ang gusto nang pumunta sa langit ngayong gabi? Ang tanging paraan lang para makapunta sa langit, mamatay ka. Correct. Gusto nyo na? No. Hindi pa. So therefore, may iwan ka sa lupa. Pag naiwan ka sa lupa, maraming pagsubok. Yes. Wala pa ako nakitang tao na nabuhay sa lupa na walang pagsubok. Kahit pinakamayaman, may pagsubok. Yes. Why? Kasi yun yung nature dito. Amen. Now, anong gagawin ng Diyos? Anong gagawin niya? Okay? Dahil alam niya may pagsubok dito, kailangan mag-work out ka. I-work out mo yung salvation mo. Bakit? Kasi mayroong demonyo na naggugulo. Amen. Tama? I-work out mo. Ano yung ibig sabihin ng workout? You participate with God. You cooperate with God. Yes. Hindi mo wino-work out yung salvation mo para ma-save ka. Wino-work out mo para mag-participate ka sa Diyos, para ma-enjoy mo yung salvation mo. Amen. Klaro ba? Amen. Tanong, nagkipag-cooperate ka ba sa Diyos? Tanong, nag-participate ka ba sa Diyos? Tanong, nag-involve ka ba sa Lord? You look for avenues to participate in God's Word. So number 1, to will. Okay? Anong gawa ng Diyos? To will. He is aligning our will to His will. Amen. Amen. Anong gusto ng Diyos? Yung will mo, ma-align sa will niya. Yes. Ngayon, kaya kailangan mong mag-work. Anong i-work mo? Mag-participate ka sa Kanya. Huwag mo nang ipilit yung gusto mo. Matagal mo nang pinipilit yan. Kaya ka nasira buhay mo eh. That's right. Amen. Ano ba? Kaya nasira buhay natin. Bakit? Nagmamagaling tayo. Maepal. That's right. Lord, alam ko na to. Lord, alam ko na to. Pag sabit, Diyos ko, tulungan mo ako. Ang kulit ka talaga eh. Amen. Ha? Madalas. Gusto mo mag-abroad. Huwag mo na niya mag-abroad. Hindi, gusto ko talaga mag-abroad eh. Makulit. Pag-abroad doon, sampalin nga ng kanyang amo. Pinigilan ko. Huwag ka muna mag-abroad. Ang mga anak mo maliliit pa. Pastor, maayos lahat. Hindi ko mo maayos lahat ang proseso. Will na ni Lord John. That's right. Amen. Tuloy pa rin. Babae siya. Pagdating doon, nasa Lebanon. Lebanese ang kanyang amo. Dumating ang mga bisita, alas 3 sa madaling araw. Ang sarap ng tulog niya, naginip na siya. Ginising siya, di siya bumangon, tadyakan siya. Cook for us! I have visitors! Pag tayo niya, hindi siya tulala pa. Alam mo yung nano pa? Dami pumatang pa? What's happening? What's happening? Okay, I will cook. Pagdating niya sa kusina, hawak niya ng kutsino, isasaksakin niya na eh. Hindi ko na matiis to, talagang binubugbog ako. Eh kung tinuloy niya yun, patay siya mo, kulong siya. So umuwi. Wala rin naman. Anong purpose niya? Para magkaroon siya ng sariling bahay. Hanggang ngayon, walang bahay. Bakit? Sinasabi ko na sa iyo eh. Amen. Di siya kilala ng mga anak niya. Iniwan ba naman niya? 2 years old pa. Align your will to the will of God. Amen. Anong will ni Lord, yun ang sundin mo. Amen. Ako masyado na akong pagod sa sarili. May alam man ako, meron man akong kunting napag-aralan kahit kunti. Pero sawa na ako. Bakit? Pag yung gusto kong gawin ko, palpak talaga palagi. That's true. But when I became a Christian, I submit my will to the will of God. Ano nangyari? Lord, anong gusto mo? Yung pong gagawin. Minsan mahirap, minsan ayoko. Amen. Pero, dahil will ni Lord, sinubmit ko. Salamat sa Diyos. Ang dulo. Minsan pag gagawin mo ang will ng Lord, para malabo. Pinatuloy-tuloy ka lang, pagdating sa dulo, hallelujah, napakaganda pala. Amen. Amen. Ang will mo, sa simula, ang ganda. Sa dulo, bangin pala. Pagkasabi mo sa katabi mo, sanay huwag kang mahulog. So we must surrender our will to the will of God every day. Amen. 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 When? Every day. Every day. Every day, pag gising mo, Lord, I surrender my will to you. What is your will? Let it be done. That's right. Number 2, He will release to us the power to do His will. Ito maganda. Speak
of the grace working through us. Dito makita natin, things changes according to our will. Kasi di natin pwede mapaganon tong will natin, di natin pwede magkatiwalaan. That's right. Mabago-bago tayo. Yes ngayon, mamaya no. No ngayon, mamaya yes. It's true. Minsan or. Gulo mo. Okay? He's working deep inside us. His working deep inside us will produce the gift of God's grace upon our lives. Amen. Amen. You will never become a servant of God. You will never become a servant of God wants you to be without the grace of God. Di ka pwede talaga maging lingkod ng Diyos hanggat walang grasya sa'yo. Amen. Di ka rin pwede maging Kristiyano hanggat walang grasya sa'yo. Amen. Tingin sa akin, di ka pwede maging Kristiyano kung walang grasya sa'yo. Amen. Therefore, dahil Kristiyano ka ngayon, nandyan sa'yo ang grasya ng Diyos. Amen. Gumawa ka ayon sa grasya niya. Amen. Alam mo, paghawak mo ang grasya ng Diyos, alam mo mangyari? Walang limitation. Amen. If you have the grace of God, walang limitation, walang impossibilities. Amen. Grace is the only gift of God that will lead you to victory and show you a clearer picture of your destiny. Amen. Anything that replaces grace is dangerous. That's right. Let me repeat. Amen. Grace is the only gift of God that will lead you to victory and show you a clearer picture of your destiny. Amen. With God's grace, your destiny is very clear. Amen. Anything that replaces grace is dangerous. It's true. Pag hindi ka na mag-operate sa grace, pag ang church hindi na nag-ooperate sa grace, patay kang bata. Yung church na yan, ikot-ikot na lang yan sa wilderness. Sa isang tao, pag hindi ka nag-ooperate, di ka nabubuhay araw-araw sa grasya ng Diyos. Dangerous na yan. That's right. Tao na inaasahan mo, yung trabaho mo na inaasahan mo, ano pa? Yung negosyo mo na inaasahan mo, yung kinikita mo na inaasahan mo, huwag kang umasa dyan, mauubos yan. Amen. But the grace of God never ends. It never run out. It never run out. Amen. Amen. Kaya nga, grasya, maging si Kristo, nakarating siya sa cross ng Kalbaryo sa grasya ng Diyos. Amen. Nakuha natin? Amen. What will lead you to victory? What will lead you to your destiny? The grace of God. Pakihawakan yung katabi mo, pagkasabi mo sa kanya, kailangan talaga natin ang grasya ng Diyos. Kailangan talaga natin ang grasya ng Diyos. No one will desire God on his own. It is God who will put that desire to man. That's right. Okay? No one will desire God on his own. God will put that desire to the man. Amen. The moment we feel the desire to serve Him, God's grace starts working in us. Amen. Dahil tayo nagkaroon ng desire na maglingkod sa Panginoon, yung pagpunta nyo lang dito ngayong gabi, God's grace na yan. Amen. Okay, number 3, God's grace will make us able minister. The end result of every ministry is to fulfill His purpose. Ano ang result ng ministry? The end result of every ministry is to fulfill His purpose. You will not work out something unless God is working inside you. God's grace operates beyond our ability so that we can do extraordinary things. Kahit imposible na gagawa. Amen. Amen. Marami na ako nakitang ganyan. Ang dami na. Si August nagkwento sa akin, nung nandun siya sa Bicol, burol ng kanyang nanay. May mga nag-preach din. Ang daming araw nag-preach eh, mga pastor. Mga normal. Sa langit, naroon naghihintay, nandun na sa langit si nanay. Isang gabi may dumating. Dating adik. Tawa ng tawa si August. Bakit? Dating adik, siya pang bumibili ng syrup para sa adik na yon. Maliit pa siya, inutusan siya. August, bilhin mo nga ako. Eh, pengi akong pera. O sige, ito. Bilhin mo ko. Kasi bawal bumili siya, wala reseta. Ibata pinapabili. Bili naman, binigyan. Yon. Isang gabi daw talagang sa sobrang kaadikan, nanigas na lang ng ganon. Sabi raw sa kanya, bakit? Sabi ng kapatid ni August, bakit di ka natutulog? Ayoko matulog, bakit? Alam ko pag namatay ako sa impyerno, ako magigising. Kaya di na siya natulog. Alam niya, pag namatay sa impyerno na siya magigising. Totoo naman. Adik-adik talaga. Pero nung gabi na yun, siya naging pastor. Hallelujah. Naging pastor yung adik. Praise God. Nag-praise Brother Elmer. Ay, grabe. Yanig ang paligid. Hallelujah. Hindi ko sinasabi maging adik mo na kayo bago maging pastor.
Ang sinasabi ko lang, kahit wasak na buhay, pag dinala sa Diyos, nagbabago. Amen. At may kapangyarihan maghipo pa ng iba rin wasak na buhay. Amen. Amen. Pero ang tanong, kaya tayo mayroong pag-aaral ng gabi, hindi natin kailangan magwasak pa yung buhay natin bago tayo magamit ng Diyos. Pwedeng ayos ang buhay natin, basta tayo mabuhay ayon sa biyaya ng Panginoon, magagawa rin natin ang mga bagay na extraordinary. Amen. That evening, napakalakas ng presence ng Panginoon. Mga kapatid ko, walang mahirap sa Diyos. Amen. Lahat ay kayang-kaya niyang baguhin, lahat ay kayang-kaya niyang Yes. Even if you are not educated, even if you are not famous, even if you are not influential, God's grace will enable you to do the work. Amen. Amen. Mas gusto kang gamitin ng Diyos yung mga walang-wala eh. Mas gusto gamitin ng Panginoon yung parang pag tinignan mo, parang walang alam. Last example, meron po isang sa Malaysia sila, meron isang pastora dumating. Yung pastor, kilala yung pastora. Yung problema ganito. Nung tinawag na, our guest speaker this morning is Pastora so-and-so. Eh pagdating doon, mukhang lusyang lang eh. Nakita pala yung tsura, talaga nawala ng gana yung kongregasyon eh. Ito si pastor, ito naman pinili. Wala lang bang iba? Wala lang, tahimik lang. Nakapusod lang yung buhok. Walang ka-makeup-makeup. Tumayo po tayong lahat. Parang gana-gana. Nung magsimulang mag-preach, di pa natapos ang preaching, luhod ng mga tao, umiyak na. Hallelujah. Hallelujah. The grace of God is working. Amen. Pero di ko naman sinasabing huwag na kayo mag-ayos. Amen. Baka naman sa Sunday, pagpasok sa church, bakit? Oliver, bakit inahabol yung damit mo ng plancha? Pastor, nabubuhay ako sa grasya. Di ba mas maganda? Ayos na ayos ka. May anointing pa. Amen. Andiyan ba kayo? Amen. Kahit hindi ka educated, kahit hindi ka influential, kahit hindi ka kilala, pag kumikilos ang grasya ng Diyos sa buhay mo, tapos ang kalaban. Amen. Pagkakas natin si Lord, hallelujah. Listen to this. Listen to this. We will be measured by God according to the grace we receive. Let me repeat, sabi ni Dr. Jonathan David, we will be measured by God according to the grace we receive. If God had given you that grace and you did not use that grace, you will be accountable before God. Ngayon, paano mo malaman kung hanggang saan ang grasya binigay sa'yo ng Diyos? Gamitin mo ng gamitin. Malalaman mo lang naman kung hanggang saan ka eh. Amen. 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 Nung sinimulan ko, una ako sa church. Sabi ko, Lord, baka i-ano ko to, extend ko. Minsan, pag i-extend mo, mapapahiya ka. Pero kasi gusto ko malaman kung hanggang saan eh. In-extend ko sa pulis. Pasok! In-extend ko sa preso. Pasok! In-extend ko sa ibang lugar. Pasok! Extend na ng extend! Amen. Malalaman mo na magsisimplang ka na eh. That's true. Ayan, hanggang dito lang tayo muna. O, pray ulit. Lord, increase my grace. Increase your grace in my life. Pero kung hindi mo alamin, hanggang bibris ka lang, eh pwede palang hanggang kabanatuan ka. Amen. Amen. Eh kasi hindi mo ginagamit, hanggang bibris ka lang. Amen. Pagkasabi mo sa katabi mo, hawakan mong kamay, extend mo yung grace. Eh pastor, hindi kasi ako pastor educated, hindi mo nag-aral may basol. So what? That's right. Amen. Ayaw na lang gamitin niya yung mga ganyan kasi puro yabang. Amen. Hindi lahat. Okay, meron din mga babae. Pero yung maraming pinag-aralan, mas mayabang eh. That's Tama? right. That's true. Amen. Puro ganun. Yung sa grasya lang umaasa, diretso agad eh. Kung may kasalanan ka, patay ka ngayong gabi. Oh, ganun lang kasimple. Wala. Ay, yung may alam ganito eh. Pag tayo ay may kasalanan, ang kasalanan ay nagdadala sa kapahamakan. Patay din ang lutong na yun eh! Diretso! May kasalanan ka, patay ka ngayong gabi. Oh, ganun lang kasimple. Amen. Amen. Ha? O, patay ka, pero pag sisikabuhay ka, o ganun kasimple. Amen. Amen. Ano pa kayo? Amen. Yung mga nag-ooperate sa kapahamakan. Subalit, ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila.
Pag ikaw ay lumapit sa kanya ngayong gabi, lumuhod at magpakumbaba, patay ka ngayong gabi! Bilang, di ba? Pero pag magsisikap, buhay ka! Amen. Ang dami pang pasakali eh. Naiinip ako, minsan manakilig ako sa mga marunong, nauupos ako eh. Ang gusto ko yung talagang pagpasok. Pag may kasalanan ka, patay ka! Diretso eh, ha? Pero pag magsisikap, buhay ka! Tapos agad, thank you! Why? Kasi may grace. At mapapansin mo pag nagsalita, may grasya, nabubuhay ka. Amen. Pero pag yung puro lang utak, puro lang karunungan, namamatay ka. Nananalangin ka, sana matapos ka na, sana matapos ka. Bakit? Wala nang dating eh. Andiyan ba kayo? Amen. So, you can do the extraordinary things even if you don't have education. That's right. Si Kristo nga pala, by the way, si Kristo di pala nag-aaral ah. Di siya pumasok sa school. Oh, baka may sinapito naman ako. Hindi tayo mag-aral. Kapatid! Kapatid! Kaya nga mayroon tayong Get to Bible Study, kaya mayroon si BTS. Guys. Mag-aral din kayo. Sinasabi ko lang, pero pag may mga times na hindi mo alam ang sasabihin mo at mayroong opportunity na sisiran mo, huwag ka mag-alala, mabuhay ka at lumagal lang sa grasya ng Diyos, maggagawa mo yung hindi mo nagagawa dati. Amen. Pero pag may pag-aaral, mag-aral ka rin. Amen. Ako man nag-aral din. Kailangan namang, di kayong magugulat tuwing harap ako sa inyo rito. Bigyan niyo ako ng 5 minutes na kakausapin ko lang si Lord. Another 5 minutes. Di ko pa nakuha. Hindi tuwing dating ko rito. O sige, mag-usap lang kayo. Doon lang muna sa may puno. Kakausapin ko si Lord. Wala. Nag-aaral din ako para pagdating dito. Salang agad. Amen. Pag may kasalanan ka, patay ka. Amen. At pag ikaw ay nagsisibuhay ka. Amen. Thank you. Tapos agad. Eh pag yung hindi, pag yung maraming alam, ay hindi pa sikot-sikot. Kaya sabi sa katabi mo, shortcut mo na. Okay? God will give you wisdom to administrate what He has given you. Amen. Kasi pag ikaw bibigyan ng Diyos, katulad sa atin, no? Binigyan tayo ng church. Hindi po ito, wala po tayong affiliation. That's right. Ano ho ito? Stand alone. Kung sa computer pa, stand alone. But we don't stand alone. We stand alone with God. Amen. Nakuha? Amen. Mahirap. Alam niyo ang pinakamahirap sa lahat? Pioneering. That's Amen. right. Agree? Amen. Ayun na pa nag-pioneering. Alam mo kung ilan? 2. 4. Kami nung una nag-pioneering kami, 5. Nung una binuksan namin yung service sa gabi, 5. 5 kami. Patay na yung service sa gabi, no? May service kami sa gabi, patay na. Sinara na, binukas ko ulit, 5 kami. Sino yung 5? Ako, si Cora, si Joshua, si Jessica, sa matanda. Yung matandang kasama pa namin, pag nagpipreach ako, tulog. Buhay ko. Pag sabi kong, manalangin po tayo, tulog pa rin. Pag sabi kong amen, ay pastor, tapos na. Sige na. Matin ka pa. Tulog lang eh. But we, by the grace of God, we operate, we continue. Bumalik ko sa 40, bumalik sa 50. Praise Praise God. the Lord. Why? Because kahit natulog, i-challenge ka nga eh. Kung mayroon ka gagawin, i-challenge ka. Kahit dun sa negosyo mo, bibigyan ka ng matigas na ulo rin na ano mo, tao. Pero wag mong i-take yung challenge na yon as panghina sa'yo. Okay? Yun ay pang-pa-challenge para lalo mong galingan bilang manager. Amen. Nandiyan kayo? Kaya sabi ko, umaten ulit. Sabi ko, ito na naman to. Basta pag yung muko na, manalangin mo tayo. Tuloy-tuloy na yun, hanggang closing prayer. Yan ang mahirap eh. Okay? Kaya ako minsan takot ako pag matanda. Yung kasama ko eh. Pero palampakan natin matatanda na sa atin, hindi natutulog eh. Kasi delikado eh. Lalo pag nasamog ka ng Lord, makinig kayo mga medyo may edad ha. Pag nasamog kayo ng Lord, pag natulog kayo, tsatsakin ko siya, diretso siya, Abraham. Okay? Diretso kay Abraham yan. Okay?
At least sigurado. Okay, sige, try mo. Okay, to make plain, sabi rito, everyone, the administration of this mystery, if God will give you the grace, He will also give you the wisdom. Amen. Kaya magagawa mo talaga eh. Kahit na mahirap, magagawa mo. So, sa pangwakas po mga kapatid, sa pagwakas po natin, ang sabi sa verse 10, His intent that was now through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. Paggagawa ang Diyos, saan niya ipapadaan sa church? Sino mag-implement ang church? Kaya sabi dito, this is God's intention through the church. Amen. Kung mayroong may papamalas ang Diyos sa dakilang bagay, itong maganda eh. Pag may ipapamalas sa dakilang bagay ang Diyos sa mundo, idadaan niya sa church. Amen. Siguraduhin lang yung church na yun talagang church of God. Amen. And to fulfill it, He will give grace to His people. Para ma-fulfill natin ang calling natin, bibigyan tayo ng grasya to will and to act according to His will and purpose. Hanggang isang araw masasabi natin, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and His Messiah, and He will reign forever and ever. Mga kapatid, ngayong gabi, ang grasya ng Diyos ay nasa atin na. Amen. Ang tanong lang, nabubuhay ka bang katulad? Nabuhay ka ba sa grasya ng Panginoon? O nabubuhay ka sa sarili mo pa rin kayo? Ako ho, aking testimony, pagod na ako eh. Nabubuhay ako sa sarili mo kayaan. May alam din naman kahit paano. Pero wala talaga eh. Pag gagamitin mo ang alam mo, isang araw magugulat ka, babagsak ka bigla. Nangyari ho yan sa akin. Hanggang isang araw na nalaman ko, may grasya pala ang Diyos. Alam mo ginawa ko? Lord, starting today, I will live according to your grace. For I believe that your grace never run out. Alam mo nangyari? Nung nabuhay ka sa simula sa grasya ng Panginoon, doon nangyayari ang mga bagay, kahit mga imposible, nagiging posible. Amen. Mga kapatid, ngayong gabi, gusto ng Diyos gamitin ng church. Gusto kang gamitin ng Panginoon. Pero bago ka niya gamitin, tatrabahuin mo na ikaw ng Panginoon at bibigyan ka ng grasya at mabubuhay ka ayon sa grasya niya. At pag yan ang naging buhay mo, simula ngayong gabi, you will never be the same again. Wala akong imposible sa isang tunay na Kristiyano. Magagawa niya ang dakilang bagay kahit imposible. Bakit? Dahil ang Diyos ay kasama niya. Dahil ang grasya ng Diyos ay sumasa kanya. Amen. Pero pag nabubuhay ka pa rin sa sarili mo, Kristiyano ka, duda ako, baka may problema ka sa salvation. Salamat Lord sa gabing ito sa paadala sa amin ng iyong biyaya para sa iglesia ay nagbibigay ng lakas, ng kapangyarihan upang maganap nito ang kanyang tungkulin at marating ang kanyang destiny. I pray, Lord God, that the prophetic word, Panginoon, that ambassadors for Christ has a destiny in Christ, we're going to reach our destiny by the grace of God. Salamat, Lord, that you are not looking for brilliant people, for people who are famous, people who are influential, but you are looking for people who are humble and willing to be used by you, Panginoon, and willing to receive your grace and to operate and to work according to your grace. Bless us, O Lord, ngayong gabi kung sino may pangailangan, iyo pong punuan. Kung sino po ang may karamdaman, iyo pong pagbibigyan ng kagalingan. Kung sino po ang mayroong problema, suliranin, ay bigyan niyo po ng katugunan. At kung sino po, Panginoon, ngayong gabi, ang mayroong pong problema at mayroong disharmony sa family, bigyan niyo po sila ng harmony and peace. And most of all, Lord God, kung sino po ngayong gabi ang napapagod, bigyan niyo po ng kapahinga. Yes, Lord. Salamat po, Holy Spirit. We bless you and we worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.